Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat na rin po ng mga nanonood sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Isa po akong silent listener ninyo. Sumulat ako para magbahagi rin ng aking kwento. Ang kwento ko po ay tungkol sa isang misyong hinding-hindi ko makakalimutan. Isa itong operasyon na nagdala sa akin sa gitna ng isang masukal na kabundukan para tugisin ang mga rebelde na matagal nang nagkukuta doon. Akala ko noon, baril at bala lang ang dapat naming katakutan sa gubat. Pero hindi pala. Dahil sa misyong ito, hindi mga rebelde ang tunay na kalaban, kundi ang mga aswang na naninirahan sa tinatawag nilang lugar na Sitio Maligno. Hindi ko na po pahahabain pa ang pasakalye. Ako po, si Franco. At ito ang aking kwento. Sir, malayo pa po ba tayo? Palakas na ng palakas tong ulan Kanina pa tayo naglalakad. Pero parang konti pa lang inabante natin. Nilingon ko si James. Nakita kong napapakamot siya sa ulo habang sinasabi ang reklamo niyang yon. Totoo ang sinabi niya. Kanina pa nga kami naglalakad. Pero dahil sa kapal at lapot ng putik na tinatapakan namin, hindi kami makausad ng mabilis. Si James ang aking radio operator at matalik ko ding kaibigan mula pa nung nasa Fort Magsaysay kami. 1 kilometro na lang. Nasa extraction point na tayo. Huwag kang mainip. Makakarating din tayo doon. Sana nga, sir. Ang hirap lang kasi nito. Zero visibility na tayo rito sa kapal ng hamog. Kanina pa rin ako nag-aalala sa signal ng radyo Putol-putol ang pasok ng transmission dahil sa ulan at sa kapal ng mga puno rito. Kaya nga Pero hayaan mo, diretso lang tayo. Pasasaan pa, makakaalis din tayo dito. Yung mga bata sa likod, kumusta ang lagay? Pagod na rin, sir. Panay na rin ang reklamo Pero sir, huwag ka mag-alala. Hindi hihiwalay ang mga yan. At lalong hindi hihinto. Excited ang mga yan na umuwi. Napangiti ako nang sabihin niya yon. Ako man ay masaya dahil tapos na kami sa halos 1 linggong clearing operation sa bandang hilaga ng bundok. Ang misyon namin ay kumpirmahin ang mga ulat tungkol sa kuta ng mga rebelde na matagal nang pinaghahanap. Ang sabi ng mga taga-intelligence unit ay totoo daw na namataan na ito. Pero sa loob ng 7 araw na pagsuot namin sa masukal na bahagi ng gubat, wala kaming nakitang anumang senyales ng kampo. Dahil paubos na ang aming rasyon at limitado lang ang bala, nagpasya ang komanda na i-pull out na kami. Ang extraction point o itinalagang lugar kung saan kami susunduin ay sa itaas kung saan pwedeng lumapag ang military chopper. Pero dahil masama ang panahon, hindi kami masundo kagad. Inutusan kami na mag-proceed sa pangalawang extraction point sa ibaba ng bundok kung saan doon namin hihintayin ang truck ng military. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Maya-maya pa ay muli na namang dumaldal si James. Sir, ba't ganun? Parang may mali sa misyong ito. Yung mga asset natin sa ibaba, halos ayaw magsalita nung nagtatanong tayo. Kung hindi limitado ang sagot, umiiwas sila ng tingin. Pakiramdam ko, may tinatatakutan sila dito sa itaas Napansin ko rin yan. Pero tapos na ang misyon natin Napatunayan na natin na wala namang kampo doon sa Ilaga. Ang mabuti pa, itikom mo na yung bibig mo at mag-focus ka sa pagbaba.
Importante din na maging alerto tayo. Gusto kong makabalik sa base ng buo ang tropa. Pasensya na, sir, ha? Hindi na ako sumagot. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad sa madulas na dalisdis ng bundok. Maya-maya pa, biglang tumigil ang ulan. Tumahimik ang paligid. Pero kasabay nun, biglang uminit ang mutya sa aking dibdib. Tumigil ako sandali at itinaas ang aking kamay. Agad na huminto ang aking mga tauhan. Dahan-dahan ipinasok ko ang isang kamay sa loob ng aking vest. Kinapa ko sa loob ang aking kwintas na may pendant na itim na bato. Ito ang mutya na ibinigay sa akin ng lola kong albularyo. Sir, okay ka lang ba? Hindi. May masama akong kutob eh. Maging alerto kayo ha. Dahan-dahan kong ibinaba ang safety lock ng M16 ko. Masyadong tahimik at sa gitna ng katahimikan yon, may narinig kaming kakaibang tunog. Ano yun? Narinig mo ba yun? Bago pa ako makasagot, isang matinis na sipol ang nagmula sa itaas at kasunod nito, pinaulanan na kami ng bala ng mga taong nasa itaas. Agad akong nagdive patungo sa likod ng isang malaking puno. Ambush! Cover! Humanap kayo ng cover! Agad kong tinignan ang isa sa mga kasama ko. Nakahinga ako ng maluwag at natuwa nang makitang ayos lang sila. Pero ang tuwang yon ay agad na palitan ng kaba nang maisip kong dehado pala kami sa posisyon. Mabilis at magulo ang sumunod na sandali. Napakadaming bala ang tumatama sa lupang nasa pagitan namin ng mga kasama ko. James, humingi ka ng backup! Sir, walang signal eh. Tumingin ako sa itaas. Pilit na inaaninag ang posisyon ng mga nagpapaputok sa gitna ng hamog. Doon ko nakita ang mga anino na mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi sila basta-basta nagpapaputok lang. Bawat bala na tumatama sa paligid namin ay kalkulado. Para bang alam na alam nila kung saan kami eksaktong nakapwesto. Isang lalaki ang dahan-dahang tumayo sa gilid ng bangin. Nakasuot siya ng balabal na itim na basang-basa ng ulan. Sumuko na kayo! Huwag ginang hintayin pa na maging abono na kayo sa bundok na to. Wala na kayo matatakbuhan. Napapalibutan na namin kayo! Hindi kami susuko! Sumilip ako at nagpakawala ng 3 mabilis na putok papunta sa lalaki. Pero mabilis siyang nakapagtago. Muli silang nagpaputok ng baril. Sir, si Morales at si Cruz, may tama! Lumingon ako at nakita ko ang dalawa sa mga bata na nakandusay sa putikan na daan. Ang dugo nila ay humalo na sa agos ng tubig ulan. Kumirot ang dibdib ko dahil sa galit. Pero kasabay ng galit na yon, naramdaman ko ang mutya sa loob ng vest ko. Umiinit na naman ito ng gusto. Halos mapaso ang balat ko. Muli kong dinukot ito palabas at ipinatong sa vest ko. Pero habang ginagawa ko yun, may narinig akong ibang tunog. Isang matagal na nakapaninindig balahibong huni na para bang galing sa isang dambuhalang ibon. Sir, ano yun? Tumigil sa pagpapaputok ang mga rebelde. Isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa itaas ng gulod at maya-maya pa, isang lalaki ang biglang nalaglag. Diretsyong bumagsak sa harapan namin. Akala ko ay aatake siya. Pero patay na siya. May malaking kagat o butas ang leeg niya. Muling umalingaw-ngaw ang malalakas na putok ng baril mula sa itaas.
Pero sa pagkakataong yun, hindi na kami ang kanilang pinatatamaan. Sir, pagkakataon na natin to. Takbo na! Sinamantala namin ang kaguluhan. Mabilis kaming nakatakbo ng aking mga kasama pababa sa dalisdis. Pero hindi pa kami nakakalayo ay muli kaming pinaulanan ng bala nang makita nila kaming tumatakas. Isa-isang natumba ang mga tauhan ko. Ang kaninang 7 pa na sundalong kasama ko ay mabilis na nabawasan hanggang sa kami na lang ni James ang natira. Wala kaming nagawa kundi ang muling magtago sa likod ng puno. Sir, wala na sila. Tayo na lang. Sumuko na kaya tayo. Ayoko pang mamatay, sir. Malapit ng mga nakamisis ko eh. Panganay pa naman yun, sir. Gusto ko pa silang makita. Makikita mo sila, James. Pinapangako ko yan sa'yo. Pero hindi tayo susuko dito kahit anong mangyari. Pero, sir, sa gitna ng depresyon ni James, lalong humigpit ang kapit ko sa aking baril. Hindi ko matanggap ang sinasabi niya. Hindi kami pwedeng sumuko sa mga taong pumatay sa mga tauhan ko. Tinignan ko siya. Ramdam ko ang takot niya na hindi makauwi sa pamilya niya. Pero alam kong ang pagsuko sa mga rebelding ito ay katumbas na rin ng kamatayan. Huwag kang panghinaan ng loob. Lalabas tayo sa gubat na to. Maniwala ka sa akin. Hindi na ako naghintay ng sagot niya. Bigla akong sumilip at itinutok ang baril sa 2 rebelde na dahan-dahang bumababa. Kampante silang naglalakad dahil akala nila ay wala na kaming lakas lumaban. 2 putok ang pinakawalan ko. Ang una ay tumama ng diretso sa dibdib ng rebelding nasa unahan. Gumulong ito pababa sa matarik na bahagi ng bundok. Ang pangalawa naman, bago pa man makapag-react, ay tinamaan sa leeg. Bumagsak siya ng nakasubsob sa putikan ng isay habang mabilis na umaagos ang dugo sa paligid niya. Dahil sa 2 napatay ko, pansamantalang natigilan ang ibang rebelde sa itaas. Pero yun ang hudyat ng mas mainit pang labanan. Umulan ng bala sa kinaroroonan namin ni James. Sir, anak ng putya. Wala na akong bala. Umigting ang pangako nang marinig ko yun. Muli akong nagpaputok sa itaas pero maya-maya lang naubos na rin ang bala ko. Tumingin ako kay James. Sugatan na rin siya. May tama na siya sa balikat at halos hindi na maiangat ang braso niya. Bakas sa mukha niya ang labis na takot at kawalan ng pag-asa. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng loob ko para sa mga tauhan ko at para sa kaibigan kong nasa harap ko ngayon. Pinanghihinaan na rin ako ng loob, pero ayokong makita yon ng kaibigan ko. Dahan-dahan kong kinuha ang bonnet sa bulsa ng vest ko. Isinuot ko ito at hinila pababa para takpan ang buong mukha ko. Maliban sa aking mata, sa likod ng telang yon, hinayaan kong pumatak ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Kahit paano ay naitago ko ang emosyon ko. Pare, makinig ka. Walang susuko hanggat tumihinga tayo. Lalaban tayo. Tumango si James sa akin. Sabay naming binitiwan ang aming mga baril na wala ng silbi dahil ubos na ang bala. Inilabas niya ang kanyang combat blade. Ilalabas ko din sana ang sa akin, pero isang matigas na puluhan ng rifle ang malakas na humampas sa likod ng ulo ko. Nagdilim ang lahat. Ang huli kong narinig ay ang malakas na sigaw ni James at isang putok ng baril bago bumagsak ang katawan ko sa lupa. Ilang sandali pa, bigla kong nagkamalay. Naramdaman ko ang 2 malalaking kamay na nakahawak sa magkabila ang balikat ko.
Marahas nila akong kinakaladkad paakyat. May magaspang at mabahong sako na nakataklob sa aking ulo. Dahilan para lalo akong kapusin ng hininga sa loob ng suot kong bonnet. Sinubukan kong igalaw ang mga kamay ko, pero nakatali ito. Saan niyo ako dadalhin? Pakawalan niyo ako! Aba, mabuti naman at gising ka na. Huwag kang masyadong malikot. Malayo-layo pa ang aakyatin natin. Baka gusto mong kaladkarin kita ng patiwarik. Wala akong pakialam kung ano gusto niyo gawin sa akin. Pero nasaan ang kasama ko? Nasaan ang kasama ko? James! James! Huwag mo nang hanapin ang patay na. Ikaw lang ang binuhay namin. Maswerte ka kasi opisyal ka eh. Gusto ni Commander na makausap ang isang katulad mo. Walang iya kayo. Mga hayop! Bakit nyo ginawa to? Nagtanong ka pa? Natural. Sundalo kayo. Rebelde kami. Magkalaban tayo, di ba? Anong aasahan mong gagawin namin sa inyo? Pero wala kami ginawang masama sa inyo. Pauwi na kami. Bakit kailangan nyo pa kaming i-ambush? Manahimik ka! Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo, Lechika. Sige! Hatakin nyo yan! Hayop ka! Kung sino ka man, humanda ka dahil papatayin kita! Papatayin ko kayong lahat! Pakawalan nyo ako! Pakawalan nyo ako! Isang malakas na sipa sa tagiliran ang nagpatahimik sa akin hanggang sa napasubsob na ako sa putikan. Dahan-dahan lang ha! Baka mamatayan! Hindi pa pwede yun. Dapat yan makita ng buhay ni Commander. Pinulot nila ako at muling kinaladkad. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Ramdam ko ang pagtirik ng daan. Tapos ay lumulubog pa ang mga paa namin sa putik. Bilisan natin! Sumagot ang isa sa mga kasama niya. Halatang takot ito at nanginginig ang boses. Sabi niya, parang may nakatingin daw sa kanila. Nagbulungan din ang ibang mga rebelde. Kailangan daw nilang makarating sa kuta nila bago pa tuluyang dumilim. Kailangan daw nilang makalapit sa kanilang commander dahil ito lang ang tanging tao na makapagbibigay sa kanila ng proteksyon. Hindi malinaw sa akin ang pinag-uusapan nila, pero bigla akong kinabahan. Parang medyo nahihigingan ko ang ibig nilang sabihin. May kinatatakutan sila sa itaas ng bundok na yon at alam ko, hindi yon mga sundalo. Samantala, pagkalipas ng ilang minutong paglalakad sa putikan, naramdaman ko ang pagpatag ng lupa at huminto ang mga yabag. Nandito na tayo. Dalhin nyo na yan sa gitna. Marahas nila akong binitiwan, kaya sumubsob akong muli sa basang lupa. Tinulungan nila akong makaupo sa isang iglap. Naramdaman ko ang pag-alis nila sa sakong nasa ulo ko. Sir, welcome sa aming kampo. Ano sa palagay mo, sir? Okay ba ang hangin dito sa taas? Nag-e-enjoy ka ba sa view? Huwag mo akong maser-ser dyan. Hindi kita tauhan. Mga duwag kayo. Mga hayop. Matatapang lang kayo dahil nakapwesto kayo ng maayos. Wala kayong alam kundi ang manambang. Hindi nyo alam kung paano lumaban ng patas. Patas? Sa bundok na to walang patas-patas. Ang importante sa labanan dito, kami ang malaya at ikaw ang nakagapos. Huwag kang mayabang dahil para sa akin, isa ka lang basang sisiw na walang mapupuntahan kundi kamatayan. E di tapusin mo na. Bakit kailangan mo pa magsalita ng mga ganyan? Patayin mo na ako. Sige na. Ituloy mo na yung ginagawa mo. Dahil pag ako nakawala rito, sisiguraduhin ko sa iyong papatayin kita.
Lahat kayo. Uubusin ko. Gusto mo na ba talaga, ha? Isang kalabit lang. Sabog ang baon ng ulo mo. Dinuraan niya ako sa muka. Tapos ay ikinasa niya ang kanyang baril at itinutok ng madiin sa noo ko. Agad naman siyang sinaway ng kanyang mga kasama. Ipinaalala sa kanya na hindi ako dapat na mamatay dahil kailangan ay may buhay na opisyal silang mairegalo sa kanilang commander. Bakas ang inis sa mukha niya. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakalma ang sarili, pero kitang-kita sa mga mata niya na gusto niya na akong tuluyan. Dahan-dahan niyang binaba ang baril, pero hindi pa rin siya lumayo sa akin. Swerte mo, dahil kailangan ka namin ng buhay. Dadaling ka namin kay Commander, pero bago yan, titignan ko muna ang mukha mo. Maras niyang hinawakan ang tuktok ng ulo ko at biglang hinablot pa itaas ang bonnet na suot ko. Sa isang iglap, naalis niya ito at nalantad ang buong mukha ko sa kanila. Biglang nanahimik ang paligid. Ang maiingay na rebelde kanina ay biglang naistatwa at nakatingin sa akin. Ang lalaking kasagutan ko ay biglang napaatras. Tumingin ito ng diretso sa akin. Tapos ay tumingin din sa malaking tolda sa likuran niya at muli akong tinignan. Namutla ang kanyang muka. Commander, paanong? Lahat sila, para bang nakakita ng multo nang makita ang totoo kong itsura. Pinakatitigan nila ako. Halos hindi kumukurap ang kanilang mga mata. Para silang takot at lito. Ano ba kayo? Bakit niyo ba ako tinitignan ng ganyan? Ano ba problema niyo? Imbis na sumagot, lalong napaatras si Elias nang dumapo ang tingin niya sa kwintas ko. Napansin ko rin na nanginig ang kanyang mga kamay. Ano bang kaguluhan yan? Kanina ko pa kayo naririnig Ang iingay ninyo. Lumabas ang isang lalaki sa malaking tolda. Nakasuot siya ng patig na jacket na kupas na ang kulay. Doon parang tumigil ang mundo. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang mukha niya at ang mukha ko ay iisa. May konting diferensya lang. Mas malaman siya ng konti at mas moreno ang kanyang balat kumpara sa akin. Pero ang mukha, iisang hulma. Magkamukhang magkamukha talaga kami. Maging siya ay natigilan. Nabitiwan niya ang hawak niyang baso at nanatiling nakatitig sa akin ng matagal. Nawala ang otoridad sa kanyang muka at napalitan ng matinding gulat. Franco? Franco, ikaw ba yan? Dante? Ako nga. Tignan mo nga naman ang pagkakataon, ho. At talagang dito pa tayo muling pinagtagpo ng tadhana. Mahal kong kakambal. Natigilan ako. Hindi kagad maproseso ng utak ko kung bakit bigla ang matagal ko nang hinahanap na kapatid ay nasa harap ko sa isang iglap lang. Oh, ba't di ka na nakaimik? Hindi ka ba natutuwa, tol, na makita ako? Teka, bakit ka nandito? Ano? Tinatanong mo kung bakit ako nandito? Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't nung mga bata pa tayo ay hinayaan mo akong makuha ng mga kidnapper? Tapos ngayon tatanungin mo ako kung bakit nandito ako? Ano ka mo? Hinayaan kita sa mga kidnapper? Mukhang nakalimutan mo na nga. Sa bagay, matagal na panahon na rin yun. Limot mo na siguro. Kasi ako nga mismo kinalimutan ko na yun Hindi totoo yan, tol. Alin ang hindi totoo? Yung pinabayaan mo akong makidnap? O yung limot nyo na ako? Parehas, Dante. Parehas. Pinapatawa mo naman ako
Wala akong kasalanan sa nangyari sa'yo. Bata pa tayo nun. Wala tayong kakayahan na ipagtanggol ang sarili natin. Natakot ako, Dante. Natakot ka. Kaya tinalikuran mo ang pangako natin sa isa't isa na walang iwanan. Yun din ba ang dahilan kung bakit niyo ako kinalimutan? Hindi ka namin kinalimutan, Dante. Hinanap ka ni Lola nun, pero wala kami napala. Sa tagal na walang balita sa'yo, inisip namin na baka patay ka na. Mas madali ba sa inyo na isipin na patay na ako? Hindi naging madali yun, Dante. Nangulila ng gusto si Lola sa'yo. Halos gabi-gabi siyang umiiyak. Namatay siya na ikaw ang laging iniisip. Maniwala ako sa'yo. Puros ka kasinungalingan eh. Alam naman natin na walang pakialam sa akin si Lola. Ikaw ang paborito niya eh. Baka nga talagang dinispatcha niya ako. Kasi ayaw niya na sa akin. Ang gusto niya, ikaw na lang ang nasa poder niya. Tignan mo nga, natupad mo yung pangarap mo. Naging sundalo ka. Samantalang ako, isang rebelde. 2 taon mula nang nawala ka. Namatay na si Lola. Naging palaboy ako ng ilang taon. Pero mabuti ang Diyos. May nakilala akong isang mabuting tao. Siya ang kumupkup sa akin at sumuporta sa lahat ng mga pangangailangan ko. Ang galing! Ang bait talaga ng Diyos sa'yo, no? Samantalang ako, impyerno ang kinasadlakan ko. Hindi naging madali ang lahat, Dante. Pero ikaw, bakit ka nauwi sa ganito? Bakit kailangan mo maging rebelde? Bakit? Kasi, nung mga oras na halos mamatay na ako sa kamay ng mga demonyong kumuha sa akin, iniligtas ako ng mag-asawang rebelde. Sila ang mga bayaning pinadala sa akin para sagipin ako nung wala na akong matakbuhan. Bayani? Matatawag mo bang bayani ang mga taong ang itinurulan sa'yo ay kung paano pumatay at humawak ng baril? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng nanay at tatay ko. Dahil utang ko sa kanila ang aking buhay, Franco. Hindi ko hahayaan na bastusin mo sila sa harap ko. Ulitin mo pa yan. At hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang buhay mo. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang pumatay ng mga taong walang kalaban-laban. Ano sinasabi mo? Hindi ako pumapatay ng mga taong inosente. Labag sa batas ko yun. Labag? Nagpapatawa ka ba? Anong tawag mo sa ginawa niyo sa amin? Hindi ba't inutusan mo mga tauhan mo na tambangan kami at kunin ako? Pinatay niyo mga kasamaan ko. At hindi ko lang sila basta tauhan, Dante. Mga kaibigan ko sila. Ano? Pero wala naman akong pinapatambangan ah. Anong sinasabi mo? Ipaliwanag mo nga sa akin yan. Pauwi na kami. Hindi na kami banta sa inyo kung tutuusin. Pero inabangan nyo kami. Pinaulanan ng bala hanggang sa maubos sa mga kasama ko. Gaano kayo kalupit? Mga walang hiya kayo. Manahimik ka! Sinungaling! Commander, huwag ka makinig dyan. Sila ang una nagpaputok sa amin eh. Sa katunayan nga, ay nalagasan tayo ng 3 taon dahil sa kanila. Ipinagtanggol lang namin ang mga sarili namin. Ikaw ang sinungaling! Hindi ganyan na nangyari, hayop ka. Pinatay mo mga tauhan ko. Pinatay mo mga kaibigan ko. Kaya magbabayad ka ng malaki. Sinubukan kong sugurin ang sinungaling na lalaki. Pero dahil sa nakagapos ako, wala din akong nagawa kundi kumawag, sumigaw at magmura ng walang humpay. Tumahimik kayo! Tama na yan! Huwag na kayo magingay. Berto, Elias, sige na. Ikulong niyo na muna to. Marasa kong binuwat ni Elias at ng 2 pang rebelde. Kahit na anong palag ko, hindi ko magawang makawala sa higpit ng pagkakahawak nila. Bitiwan niyo ako! Dante, harapin mo ako! Duwag ka! Hindi pa tayo tapos!
Ang kulit mo rin no? Sabi na huwag kang maingay eh. Kinaladkad nila ako sa isang sulok ng kampo. Doon, sa may mismong bukana ng tarangkahan, may nakatayo roong maliit na kulungang gawa sa matitigas na kawayan na pinatibay pa ng mga nakapaikot na alambre. Marahas nila akong itinulak papasok. Kaya muli akong nasubsob sa lupa. Tapos ay ikinandado nila ang pinto gamit ang makapal na kadena. Diyan ka muna, sir, ha? At payong kapatid lang. Malahimik ka na. Kung sisigaw ka pa, baka mamaya marinig ka ng mga nasa labas ng bakod. Ikaw rin. Ano bang pinagsasasabi mo? Sino bang nasa labas? Hindi ako sinagot ni Elias. Tumawa lang siya ng mahina bago tumalikod. Kaagad na sumunod naman ang dalawa niyang kasama. Napasandal ako sa malamig na kawayan habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Hindi ko matanggap na ang kapatid na pinananabikan kong makita noon pa ay naging isang mamamatay tao. Maya-maya pa ay napansin kong tumahimik na ang buong kampo nila. Ang mga rebelde ay isa-isa nang pumasok sa kanilang mga tolda. Pinatay nila ang karamihan sa mga sulo, kaya lalong dumilim, lalo na sa lugar na kinaroroonan ko. Ilang sandali pa, isang mahaba at nakapaninindig balahibong alulong ang bumasag sa katahimikan mula sa malayo. Alam kong hindi yun aso. Ang tunog ay parang boses ng tao na pilit nagpapanggap na hayop. Kasunod nito ay ang malalakas na pagpag ng mga pakpak sa itaas ng mga puno. Tila may mga dambuhalang nilalang na nagliliparan at nagmamasid sa akin mula sa dilim. Tapos ay nakarinig ako ng sunod-sunod na tunog ng kalansing. Parang tunog ng pinupukpok na lata. Pamilyar sa akin ang tempo ng pagpapatunog nito. Maya-maya pa ay na-realize ko na yun pala yung ginagawa ni Lola kapag naghihinala siyang may aswang na umaaligid sa paligid. Ang ingay na yon ay pantaboy sa kanila at alam ko si Dante ang gumagawa nun. Ilang segundo, bigla ulit tumahimik. Nawala yung malalakas na pagpag ng mga pakpak sa itaas. Matagal din bago ako tuluyang nakahinga ng maluwag. Nanatili akong gising at nakikiramdam sa bawat kaluskos sa labas ng kulungan. At inabot din ako ng ilang oras na nakatitig lang sa dilim bago ako dinalaw ng antok. Kinabukasan pagdilat ng mga mata ko, napansin kong nagkakagulo ang mga nasa kampo. Mula sa pwesto ko, nakita ko ang grupo ni Elias na pumasok sa tarangkahan. May dala silang improvised na stretcher na gawa sa sanga ng puno at sako. May nakahiga doon na isang lalaki na nakauniforme. Napatayo ako at kumapit sa kulungan. Nanlamig ako. Yung uniforme, yung patch sa braso niya, isa yon sa mga sundalong dapat ay susundo sa amin sa extraction point. Hoy Elias! Ano nangyari sa kanya? Anong ginawa nyo? Wala kang pakialam. Manahimik ka. Ano? Kasamaan ko yan eh. Bakit ako mananahimik? Talagang halang ang mga kaluluwa nyo. Oo, halang na akong halang. Pero hindi naman kami ang pumatay dito eh. Ibinaba na nila ang bangkay. Medyo natakpan pa ito ng mga kasamahan niya. Kaya hindi ko agad nakita ang buong itsura. Maya-maya pa, lumabas na si Dante mula sa malaking tolda. Walang katakot-takot siyang naglakad palapit sa bangkay. Kampante ang bawat takbang na para bang sanay na siya sa ganitong senaryo. Nang mahawi ang mga tao sa harap ko, doon ko napansin na mali ang hinala ko. Hindi sa bala namatay ang sundalo na yon. Maputing-maputi ang balat niya. At nang bagyang itinagilid ni Dante ang ulo ng bangkay
gamit ang dulo ng kanyang baril. Nakita ko ang malaking butas sa leeg nito. Hindi yun galing sa patalim. At alam ko, nakagat yun. Nakita namin siya. 1 kilometro layo dito sa kuta. Muntik na silang makarating dito. Mabuti na lang. At nadali siya ng mga kalaban natin. Kung hindi, baka nabulabog pa tayo ng mga kasama niyan. Ang titigas talaga ng ulo ng mga sundalong to eh. Kung bakit ba kasi ayaw nila tayong tantanan. Palagi na lang sila nagkakasa ng operasyon dito. Kahit alam naman nilang delikado. Kaya nga, Commander eh. Akala naman nila kung sino silang malalakas na nila lang. Wala naman silang binatbat eh. Mga naka-uniforme nga. Pero lampa naman pagdating dito. Akala siguro nila eh, maililigtas sila ng mga bala na bitbit nila. Masyado silang kampante sa baril. Hindi nila alam na dito sa bundok na to, walang silbi ang bala lang. Tatawanan lang sila ng mga aswang. Pero paano po kapag mas marami pang sundalo ang dumating? Siguradong mag-aalugog ang mga yan kapag hindi nakabalik ang patrol nila. Mas mabuti yun. Hayaan mo mag-ubusan ang mga sundalo at mga aswang sa labas. Hanggat abala ang mga hayop na yan sa pagkain sa mga sundalo, hindi sila magtatangkang pumasok dito sa atin. Basta tayo, mananatili tayo dito sa loob ng bakod. Sa bagay, Commander, mas pabor nga sa atin yun. Bawas kaaway, bawas abala. Tama. O siya, sige na. Ilibing nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin dito at baka bumaho pa. Lalong maglalaway ang mga aswang. Siguraduhin nyo ring malalim ang hukay para hindi hukayin ng mga yan mamayang gabi. Naglakad palayo si Dante habang si Elias naman ay nagsimula ng mag-utos sa mga kasamahan niya. Naiwan ako nakatitig sa bakanting lupa kung saan kanina lang ay naroon ang kapwa ko sundalo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Lahat ng galit ko napalitan ng kilabot. Doon ko napagtanto ang lahat. Yung alulong, yung pagaspas ng mga pakpak, at yung ingay ng mga lata na narinig ko kagabi. Totoo ang hinala ko. May aswang nga sa paligid. Hindi lang pala mga rebelde ang nandito sa bundok na ito. Mas matindi pa palang kalaban ang naghihintay sa dilim. Kaya pala ganun na lang ang pagmamadali nila na hindi abutan ng dilim sa labas. Inobserbahan kong mabuti ang buong kuta. Ngayon ko lang napansin ang kakaibang depensa nito. Ang bakod ay gawa sa matitigas na kawayan na pinatulis ang mga dulo at pinahiran ng malapot na dagta. Sa pagitan ng mga kawayan, may nakapulupot na makapal na alambre na sinabitan nila ng maliliit na batingaw at piraso ng tanso. Kapag umiihip ang hangin, lumilikha ang mga ito ng matinis na tunog. Pero ang mas nakapagtataka, may mga nakasabit na buntot ng pagi sa bawat poste. Mga bagay na sabi ni Lola ay panakot daw sa mga aswang. Doon ko unti-unting naintindihan, ang kutang ito ay hindi itinayo para sa gera ng tao laban sa kapwa-tao. Ginawa itong kanlungan laban sa kung anong masama sa labas. Ito ang tanging ligtas na lugar sa parteng ito ng bundok. Pero kailangan kong makasiguro. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang itinatago nila rito. Samantala, ilang sandali pa ay nakita kong muling lumabas sa kanyang tolda ang aking kakambal. Seryoso ang mukha niya. Lumapit siya sa akin at iniabot ang plato na may lamang kanin at tuyo. Umupo siya sa tapat ko, sumandal sa poste ng kawayan. Dante, seryoso, anong meron dito? Tungkol saan ba ang tinatanong mo? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Dante. Alam kong alam mo kung anong tinatanong ko sa'yo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Oo na, sasabihin ko na. Alam mo, nandito kami sa bundok na to para magbantay.
Doon sa pinakatuktok, Franco, may tinatawag doon na Sitio Maligno. Yung aswang na tumira sa sundalo kanina. Doon galing yun. Ano ka, ma'am? Sitio Maligno? Seryoso ka ba? Pinaglululoko mo ba ako? Katulad ka lang din ng mga tauhan mo. Ang gagaling nyo talagang gumawa ng kwento. Pare-parehas kayo. Sinong tinutukoy mo? Si Elias ba? Oo, at pati na rin ikaw. Kung iniisip mo mapapaniwala mo ako sa mga aswang-aswang na yan, para pagtakpan ng mga pinapatay nyo, nagkakamali kayo. Sundalo ko, Dante. Sa siyensya at ebidensya ako naniniwala. Hindi sa mga kwentong pambata na panakot lamang sa mga duwag. Aba, ayos ah. Porkit naging sundalo ka na, hindi ka na naniniwala sa mga aswang. Paano nangyari yung Franco? Ganun na ba kabilis mabura sa utak mo ang mga turo sa atin ni Lola? Dahil hindi na tayo bata, Dante. Mas papaniwalaan ko pa kung sasabihin mong ginagamit nyo lang ang mga kwentong aswang na yan para pagtakpan ng mga kalokohan nyo rito sa taas. Bahala ka kung ano ang gusto mong paniwalaan. Wala akong pakialam. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay bigla siyang natahimik. Maya-maya pa, ay napansin kong tinignan niya ang aking dibdib. Tapos, ay dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay niya sa loob ng kanyang t-shirt. Inilabas niya ang suot na kwintas. Hindi ba't may ganito ka rin? Nasa ipa ba? Hindi ako sumagot. Ngunit, dahan-dahan kong inilabas ang sa akin mula sa ilalim ng marumi kong uniforme. Halos parehong-pareho ang itsura nito. Magkaiba lang ng kulay. Ito ang mga mutya ng tubig at apoy na ibinigay sa amin ni Lola bago kami magkahiwalay. Naaalala mo pa ba ang sabi ni Lola tungkol dito? Kapag pinagsama at pinagdikit natin ang dalawang bato na may kulay pula at asul na kulay, may kakayahan itong magbigay ng kapangyarihan para magamit laban sa mga aswang. Ang mutya ng tubig at apoy, ang pinakamabisang sandata laban sa mga aswang. Yun ang sabi ni Lola. At bakit mo sinasabi sa akin ngayon yan? Ano ba talaga ang plano mo? Kaya mo ba ako kinuha? Dahil gusto mong agawin to sa akin? Hindi, Franco. Ano ka ba? Kung gusto kong gawin yun, kanina ko pa ginawa. Ang gusto ko magsanib puwersa tayo. Kailangan ko ang tulong mo. Dahil hindi ko to kaya mag-isa. Magsanib puwersa? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa sa'yo? Makinig ka nga mabuti. Itong hawak kong mutya ng apoy, ito ang baterya ng lahat ng harang na nakikita mo sa paligid ng kuta. Yung mga batingaw, yung mga alambre, pati yung mga buntot ng page. Display lang ang mga yon kung wala tong mutyang to. Ito ang nagbibigay ng enerhiya sa harang na hindi kayang lusutan ng mga aswang. At hindi lang itong kuta ang pinoprotektahan nito. Ang buong kabundukan to, nababalot ng enerhiyang galing dito sa bato. Tumigil sandali si Dante. Tila kinakabahan sa susunod na sasabihin. Pero nararamdaman kong humihina na ang kapangyarihan ng harang. Itong mga nakaraang gabi, mas nagiging agresibo na sila. Naririnig ko na sila sa labas mismo ng bakuran ko. Mukhang pinag-aaralan na rin nila kung paanong bubuwagin ang proteksyon namin. Kapag nagkataon na bumigay ang harang na to, bago pa natin magawa ang dapat nating gawin, wala nang makakapigil sa kanila. Bababa sila sa kapatagan at uubusin nila ang lahat ng mga tao. Yun lang ang dahilan mo? Kailangan mo ko para dagdagan ang lakas ng harang mo?
Higit pa ron, Franco. Ang gusto ko mapuksa na silang lahat. At mangyayari lang yun kung pagsasamahin natin ang dalawang mutya. Ang mutya ng tubig at apoy. Sabi ni Lola, kapag ang dalawang bato ay nagdikit sa ating mga kamay, maglalabas ito ng kapangyarihang kayang tumupok sa mga aswang. Tumingin si Dante sa malayo, sa direksyon ng masukal na tuktok ng bundok. Kailangan kita, Kambal. Hindi bilang isang sundalo, kundi bilang kapatid. Isang tabi na muna natin ang magkaiba nating prinsipyo. Ikaw lang ang tanging pag-asa para maging permanenteng ligtas ang lugar na to. Kapatid, ngayon mo pa talagang naisipang gamitin ang salitang yan. Matapos niyong tambangan ng mga tao ko. Matapos niyong ubusin ng mga kasamahan ko na parang mga hayop. Umiwas ako ng tingin at napakuyom ng palad. Ramdam ko ang hapdi ng mga sugat ko, pero mas masakit ang katotohanang kaharap ko ang taong responsable sa pagkawala ng mga kaibigan ko. Wala akong tiwala sa iyo, Dante. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Baka gamitin mo lang ang mutya sa pagpapalakas ng puwersa mo laban sa amin. Sundalo ko. Tungkulin kong hulihin ng mga katulad nyo. Hindi ako makikipag-alyansa sa isang mamamatay tao. Manahimik ka nga. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi kami pumapatay ng walang sapat na dahilan. Hindi kayo pumapatay ng walang dahilan. Anong tawag mo sa ginawa niyong pagpastang kay James? Sumuko na yung tao eh. Nakataas na ang kamay niya, pero ano? Tinuluyan pa rin ng mga kasama mo. Natigilan si Dante. Nakita ko ang gulat at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lumingon siya. Tila hinahanap si Elias o sino mang namuno sa operasyon nang madakip ako. Kung totoo ang sinasabi mo, pananagutin ko sila. Pero Franco, intindihin mo ang sitwasyon. Kapag may pumapasok kasing militar dito, ang unang naiisip nila ay katapusan na namin. Takot sila. Takot sila na matuntunyo kami dito. Dahil sigurado kapag nabulabog ang kuta namin, isa lang ang ibig sabihin nun. Katapusan na ng lahat ng tao sa ibaba ng bundok na to. Takot? Yan ba ang palusot nyo sa pagiging malupit? Ha, Dante? Magkaiba ang takot sa kawalan ng dangal. Hindi ka naniniwala sa akin. Kaya mo nasasabi yan. Uulitin ko, Franco. Kapag nabuwag kami dito, uubusin ng mga taga-sityo ang lahat ng humihinga sa ibaba. Sinasabi mo natatakot kayong maubos ang mga tao sa baba. Pero hindi mo ba naisip na tao rin ang mga sundalong pinapatay nyo? May mga pamilya rin naghihintay sa kanila, Dante. Sa ginagawa nyo, anong pinagkaiba nyo sa mga halimaw na sinasabi mo? May pinagkaiba, Franco. Dahil pumipili kami ng buhay na isasakripisyo para sa nakararami. Ang mga nasa sityo, wala silang pinipili. Lahat papatay nila. Masakit man, pero kailangan naming manatili dito. Kahit ituring niyo pa kaming masama. Yan ang mindset ng mga taong kriminal. Yung kayo na yung nakakagawa ng masama, kayo pa'y nagpapabiktima. Ganyan ba ang itinuro sa'yo dito? Ang pumatay ng kapwa mo tao, tapos sasabihin mong para sa nakararami yun? Hindi mo ako mapapaniwala sa mga baliw mong katwiran, Dante. Kung di ka maniniwala, lahat tayo rito mamamatay. Yang mga harang na nakikita mo, manghihina yan. Darating ang araw, nakakayanin na nilang pumasok sa kuta namin. At kapag nangyari yun, uubusin nila tayo rito. Kahit anong sabihin mo, Dante, hindi ko pa rin masisikmura ang pakikipagtulungan sa inyo. Wala akong pakialam kung masikmura mo man o hindi. Hindi ko kailangan ng pagsang-ayon mo. Ang kailangan ko,
ang mutyang hawak mo. At nandito ka na. Wala ka ng takas sa gulo na to. Susunod ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Inilabas ni Dante ang susi ng kadena. Binuksan niya ang selda ko. Anong ginagawa mo? Papakawalan mo ako? Oo. Kailangan mo sumama sa akin sa taas. Ipapakita ko sa'yo kung anong binabantayan namin. Titignan natin kung kakayanin ng lohika mo ang makikita mo sa sitio maligno. Malapit na sana niyang mabuksan ang kulungan, pero biglang dumating si Elias. Madilim ang mukha niya at mabilis na itinutok sa akin ang baril. Commander, ano ginagawa nyo? Naiibang na ba kayo? Delikado ang balak nyo! Huwag mo akong matawag-tawag na ibang Elias. Alam ko ang ginagawa ko, kaya huwag mo akong pigilan. Tsaka ibaba mo nga yung baril mo. Pero Commander, sundalo yan eh. Kaaway natin yan. Hindi kaaway ang kakambal ko. Kailangan natin siya. Kailangan? Commander, kahit kapatid mo pa yan, sundalo pa rin yan. Maling-mali ang plano mo eh. Kung kwintas lang naman ang habol natin, pwede natin kunin yun. Hindi siya pinapakawalan. Patayin na lang natin yan. Mas sigurado tayo kung malamig na bangkay na siya. Para hindi na makapanlaban o makatakas. Para magsumbong sa mga kabaro niya. Ano sabi mo? Patayin? Bakit mo naman papatayin ang kapatid ko? Natatakot ka ba sa kanya? Ano? Bakit naman ako matatakot sa talonang yan? Eh wala kang nagawa yan eh. Nung tinambangan namin sila sa bangin eh. Ano sabi mo? Anak na putya. Totoo nga. Totoong tinambangan nyo nga sila kahit wala akong utos. Commander, ano eh, ang ibig ko sabihin, baka kasi may alam sila sa atin eh. Ayoko lang na may lumabas na impormasyon tungkol sa kinalalagyan ng kuta natin. Kaya inunahan na namin. Sinungaling ka. Sa bibig mo na mismo nang galing ang katotohanan, Elias. Pati ba naman ako? Lolokohin mong daputres ka? Hindi, Commander. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Maniwala ka. Para sa ikabubuti ng grupo natin ang ginawa ko. Pinutrektahan ko lang ang kuta natin. Tama na, Elias. Manahimik ka na. Biglang bumunot ng baril si Dante at itinutok ito kay Elias. Nanlaki naman ang mga mata ng mga tauhang nakapaligid sa amin. Nagsinungaling ka sa akin. Ginamit mo misyon natin para magpakitang gilas at pumatay ka ng mga taong inosente. Alam mo kung anong ginagawa ko sa mga traidor. Huwag, Commander, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Nadala lang ako ng sitwasyon eh. Naging tapat naman akong tauhan sa'yo, di ba? Ngayon lang ako sumablay. Ngayon lang talaga. Alam ko yun, Elias. Kaya nga mas masakit eh. Dahil nalaman ko may ginagawa ka palang ganito sa likod ko. Sige nga, paano mo mapapatunayan sa akin ngayon na ngayon mo lang talaga to ginawa? Paano ko makakasiguro na wala na kayong ibang sibilyan o sundalong tinambangan at itinumba rito na hindi ko alam? Hindi makasagot si Elias. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin sa paligid, tila naghahanap ng kakampi. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan sa likuran. Pero pawang nakayuko lang ang mga ito at hindi makatingin ng diretso kay Commander Dante. At nakuha mo pa talagang lingunin ng mga bata mo? Ibig sabihin, may ginagawa nga kayong kabalbalan sa likod ko. Mga hudas kayo. Akala ko ba nagkakaintindihan tayo? Akala ko ba malinaw sa inyo kung ano ang pinaglalaban natin? Sa sobrang galit, mabilis na binunot ni Dante ang kanyang baril at nagpakawala ng isang putok sa ere. Umalingaw-ngaw ang putok sa buong kuta, sapat para makuha ang atensyon ng lahat. Agad na kumilos ang mga loyal na tauhan ni Dante
Pinalibutan nila ang grupo ni Elias at tinutukan ng mga armas. Tipunin niyo ang mga yan sa gitna. Disarmahan niyo ang mga hayop na yan. Turuan niyo sila ng leksyon. Bugbugin niyo hanggang sa magtanda. Saka niyo kaladkaring palabas ng kuta. Commander, parang awa niyo na! Commander! Huwag naman ganito! Saan naman kami pupunta? Wala akong pakialam. Walang lugar dito mga katulad yung naghahari-harian at pumapatay ng mga walang kalaban-laban. Binaboy niyo ang ideolohiyang pinaglalaban natin. Hinablot ng mga tauhan ni Dante ang mga armas nila Elias. May ilang pumalag pero agad silang sinikmuraan at pinagsusuntok hanggang sa mapaluhod sa lupa. Kinaladkad ng mga tauhan ni Dante ang grupo ni Elias patungo sa malaking tarangkahan ng kuta. Pagdating sa bungad ay marahas siyang itinulak sa masukal na damuhan. Commander! Huwag naman pong ganito! Paano kami mabubuhay sa labas ng walang armas? Alam niyo naman kung anong meron sa labas, di ba? Maawa ka naman! Gamitin nyo yung galing nyo sa pananambang. Di ba mahusay kayo doon? Sige na, lumayas na kayo bago pa magbago ang isip ko at ipapatay ko kayong lahat. Agad na tinutukan ni Berto at ng iba pang mga rebelde sina Elias. Ang mga daliri nila ay nakaamba na sa gatilyo, handang magpaputok sa isang kumpas lang ni Dante. Mula sa loob ng aking kulungan, tinignan ko si Elias at hindi ko napigilang mapangisi at mangasar. Ano pang hinahantay nyo? Takbo! Sa takot mamatay sa bala, wala silang nagawa kundi ang piliting tumayo at maglakad kahit pasuray-suray. Huminga ng malalim si Dante nang wala na si Elias. Tapos ay lumingon siya sa akin. O yan, wala na mga kaaway mo ah. Pero wag mong iisipin na ginawa ko yon para sa'yo. Ginawa ko yon dahil ang kampong ito ay para sa mga taong may prinsipyo. Ngayon, dahil nabawasan na kami ng tao, medyo humina na ang depensa namin. Hinarap niya ako ng diretsyo at tinignan ng mata sa mata. Ilalabas na kita dyan. Doon ka na muna sa tolda ni Elias. Magpahinga ka at magbihis ka na din para maging komportable ka. Mamayang gabi, pupunta tayo sa Sitio Maligno para mapatunayan ko sa yung hindi ako nagsisinungaling. Sige, pakawalan mo ako. Pero wag mong aasahan na makikipagtulungan ako sa'yo. Sa paningin ko, isa ka pa ring traidor sa bayan. Bahala ka na nga kung yun ang gusto mong isipin. Sige, kung gusto mong umalis, umalis ka. Yun ay kung kaya mong takasan ang mga tauhan ko na nasa labas. At kung sakali mang makalusot ka sa kanila, bahala ka na sa buhay mo. Pero isa lang ang sinisigurado ko sa'yo, Franco. Hindi ka makakalabas ng bundok na to ng buhay. Matapos niyang sabihin yun, tinalikuran niya na ako. Pumasok na siya sa kanyang tolda. Samantala, dahan-dahan naman akong humakbang palabas ng aking kulungan. Ngunit paglabas ko pa lang, agad na ikinasa ng mga rebelde ang kanilang mga baril at tinutok ito sa akin. Alam kong wala akong laban sa ngayon. Isa lang ako at sugatan pa, habang sila naman ay armado at kabisado ang bawat sulok ng lugar. Kaya ngayon, imbis na lumaban o makipagmatigasan, hinayaan ko na lang sila na ihatid ako sa toldang sinasabi ni Dante. Ang toldang ito ay dating pagmamay-ari ni Elias. Agad akong naghanap ng pamalit na damit. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kailangan ko ding magpahinga at magpalakas para mamaya, kapag ayain ako ni Dante sa Sitio Maligno, may lakas ako para tumakas. Kinagabihan, naghintay ako sa pagsundo ni Dante pero hindi siya dumating. Dahil sa kuryosidad, sumilip ako sa labas ng tolda. Nagtaka ako
Dahil sobrang tahimik at wala ring bantay, sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis akong naglakad hanggang sa tarangkaan at dahan-dahan itong binuksan. Laking tuwa ko dahil sa wakas ay makakatakas na ako. Ngunit hindi pa ako nakakalayo nang biglang uminit ang kwintas ko. Sa isang kisap mata, may sumulpot na malaking nilalang sa harap ko. Agad itong sumugod at kinalmot ako. Mabuti na lang at nakaiwas ako ng kaunti. Pero nahahablot pa rin ng matatalim niyang kuko ang balikat ko. Bago pa ako makabawi sa gulat, muli itong umatake. Napapikit na lang ako dahil alam kong katapusan ko na. Pero biglang may narinig akong sigaw. Pagmulat ko, nakita ko si Dante at ang mga tauhan niya na papasugod. Sila na ang humarap sa nilalang. Walang takot na lumaban si Dante hanggang sa masaksak at mapatay niya ang aswang. Hingal na hingal si Dante habang pinupunasan ang dugo sa kanyang patalim. Nilapitan niya ako at tinignan ang dumudugo kong balikat. Yun na nga ba't sinasabi ko sa'yo, Franco eh. Siguro naman maniniwala ka na sa akin. Muntik ka na doon. Kung di kami dumating, baka sinipsip na ng aswang ang dugo mo. Hindi kagad ako nakasagot. Nakatingin lang ako sa bangkay ng nilalang na muntik nang pumatay sa akin. Hindi nga nagsisinungaling si Dante at hindi rin ako nagkamali sa kutob ko. Totoo ngang may aswang sa bundok na yon. Akala mo siguro ganun lang kadali tumakas dito, no? Hindi, Franco. Ang totoo niyan, alam ko talagang susubukan mong tumakas. Sadyang hinayaan lang kitang lumabas para makita mismo ng dalawang mata mo ang katotohanan. Ngayon nakita mo na. O sige, malaya ka na. Makakaalis ka na kung gusto mo. Pero wag mo nang asahan na ililigtas ka pa namin sa susunod. Huminto si Dante at tinignan ang dugo ang balikat ko bago nagpatuloy. Pero kung sakaling magbago ang isip mo at gusto mo na makipagtulungan, sumunod ka na lang sa amin sa loob. Pumasok na tayo sa kuta dahil sigurado ako, mamaya lang, nandito na mga kasama niyan. Maaamoy nila yung dugo mo. Tinalikuran na ako ni Dante at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng kuta kasama ang mga tauhan niya. Naiwan akong mag-isa sa bukana ng tarangkahan. Hawak ang duguan kong balikat. Napabuntong hininga na lang ako. Wala akong mapagpipilian kundi ang sumunod sa kanila. Pagpasok ko, nakita ko si Dante na naghihintay malapit sa campfire. Tila alam niyang babalik din ako. Mabuti naman at di mo pinairal ang katigasan ng ulo mo. Halika, maupo ka rito. Gagamutin natin yung sugat mo. Pagkatapos ay mag-uusap tayo ng matino tungkol sa mutya at sa sitio maligno. Wala na tayong oras na dapat sayangin. Nakaupo ako sa harap niya. Kinuha niya ang isang basong may tubig at maingat na ibinuhos yun sa telang malinis. Nang idampi niya ito sa sugat sa balikat ko, nagulat ako. Agad na nawala ang kirot at sakit nito sa buong braso ko. May taglay na kapangyarihan ang tubig na pinagbabaran ko ng mutya. Kaya nitong linisin ng kagat o kalmot na may kamandag ng aswang. Matagal ko nang alam ang bisa ng mutsyang nasa akin. Hindi lang si Lola ang naging impluensya ko. Yung mga taong kumupkup sa akin dito sa bundok, mga albularyo din sila. Sila ang nagturo sa akin ng lahat ng dapat kong malaman tungkol sa aking mutya. Dinigdan niya ako ng seryoso habang tinatapos ang paglilinis ng sugat ko. Ikaw, anong alam mo tungkol sa suot mong mutya ng tubig? Wala akong alam tungkol dito. Ang napapansin ko lang, umiinit to kapag may panganib sa paligid. Ganun ba? Huwag ka mag-alala dahil napag-aralan ko na rin ang mutya na hawak mo. Kinuha niya ang kanyang sariling mutya at ipinakita to sa akin. Alam mo bang
Mas malakas sa mutyang hawak mo kaysa sa akin. Ang sa akin, pangdepensa at panggamot lang ang kaya nito. Pero ang sayo, may kakayahan yan na magpalakas ng anumang sandata na mahahawakan mo. Pero hindi lang yun. Tinitigan niya ako ng diretsyo nang makita niyang nakikinig ako. Saka siya nagpatuloy. Kapag nagising na ang mutya mo, lalakas ang pandama mo. Bibigyan ka nito ng talas ng isip at kakaibang bilis na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Franco, magkasundo na tayo. Kahit sa misyon lang na ito, ikaw lang ang susi para mapuksa ang mga aswang na yon. Napatitig ako sa kanya sa kabila ng lahat ng galit at pagdududa ko. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Halatang desperado na siyang tapusin ang bangungot na kinakaharap nila. Napahinga ako ng malalim at dahan-dahang tumango. Sa pagkakataong ito, isasantabi ko muna ang prinsipyo ko. Gagawin ko ang alam kong mas makabubuti para sa lahat. Papayag na ako, pero may kapalit. Pagkatapos ng lahat ng to, bibigay mo sa akin ang kalayaan ko. Wala namang problema sa akin yun eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita kaaway. Kapag nalinis na natin ang sitio maligno, palalayain na kita. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko ang salita ng isang rebelde. Pero sa puntong yun, wala naman akong ibang mapagpipilian. Sige na, magpahinga ka na muna. Bukas pagsikat ng araw, itutuloy na natin ang lakad natin papunta sa kuta ng mga aswang. Tumango ako at tumayo. Bumalik na ako sa loob ng aking tolda. Magdamag akong hindi dinalaw ng antok. Nakatingin lang ako sa itaas habang hinahawakan ang mutya sa leeg ko. Iniisip ko kung handa na ba talaga ako sa magiging papel ko sa laban na ito. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, ay gising na ang lahat sa kuta. Abala na ang mga tauhan ni Dante sa paglilinis ng kanilang mga baril at pag-aayos ng mga kagamitan. Nilapitan ako ni Dante at iniabot ang isang Armalite. Oh, hetong sayo. Kinuha ko ang baril at tinignan ang kalidad nito. Wala itong pinagkaiba sa baril na ibinigay sa amin ng militar. Galing yan sa mga sundalo na dati namin nakainkwentro. Pasensya ka na. Nilabanan namin sila eh. Kasi natuntun nila ang lugar na ito. Nagipit lang talaga kami nun. Tinignan ko siya ng matalim. Masakit sa akin na malamang armas ito ng aking mga kabaro. Pilit kong kinalmaan sarili ko dahil alam kong hindi ito ang oras para sumbatan si Dante. Kaya ba nitong pumatay ng mga aswang? Kung ordinaryong baril at bala lang, hindi. Sugat lang ang aabuti nila. Pero hindi sila mapapatay. Eh wala naman palang silbi to eh. Anong gagawin ko rito? Pampatapang ng loob. Sige na, kunin mo na yan. Huwag ka mag-alala. Kapag gumana na ang mutya mo, tsak na magiging kapaki-pakinabang na yung armas mo. Ang enerhiya mo ang magsisilbing basbas sa mga bala niyan. Eh kailan ba magkakabisa tong mutyang hawak ko? Baka mamaya patay na ako, hindi pa rin gumagana to. Magkakabisa lang yan kapag tinanggap mo na ito ng buo, Franco. Kailangan magkaisa ang isip at puso mo. Hanggat may pagdududa ka at hanggat nilalabanan mo ang presensya nito, mananatili lang yung palamuti sa leeg mo. Kailangan mong maniwala na bahagi na yan ng pagkatao mo. Kapag naramdaman ng mutya na handa ka na, doon pa lang ito totoong magigising. Kailangan ko maniwala. Sige, susubukan ko. Iniwan muna ako ni Dante para makapag-isip. Muli kong pinagmasdan ang ibinigay niyang armas at sinimulan itong suriin. Nilinis ko na rin ang bawat parte nito at tinignan kung nasa kondisyon pa ba ang mekanismo at kung gagana pa ba ito sa oras ng bakbakan. Nang masiguro kong ayos na ang lahat, inilapag ko na ang armas. Maya-maya pa
ay narinig ko na ang pagtawag ni Dante mula sa labas. Agad akong lumabas ng tolda. Laking gulat ko nang makita kong tatlo lang pala kaming maglalakad. Si Dante, ako, at ang isa sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan na si Berto. Tayo lang? Hindi ba sasama ang ibang tauhan mo? Hindi natin kailangan ng batalyon para sa misyong to. Mas madaling kumilos at magtago kung kakaunti lang tayo. E paano kung mabulilyaso tayo? Kaya nga tayo lang para iwas sa disgrasya. Di naman kasi tayo makikipaggera doon. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung anong klaseng mga halimaw ang kalaban natin. Ano, handa ka na ba? Tara na! Tumango ako habang isinusukbit ang baril sa balikat ko. Nagsimula na kaming maglakad palayo sa kampo. Tinahak namin ang masukal na bahagi ng kagubatan paakyat. Maingat ang aming mga akbang. Binalaan ako ni Dante na huwag lumika ng kahit na anong klase ng ingay. Samantala, habang papaakyat kami sa pinakatuktok, napansin kong unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Tapos, yung tinatahak naming daan, parang matagal nang hindi nadadaanan ng mga tao. Maya-maya pa, naramdaman ko na umiinit na ang aking mutya at yung init na yon ay gumagapang sa aking dibdib patungo sa aking mga kamay. Hinayaan ko lang ang init na balutin ako habang mahigpit ang hawak ko sa aking baril. Biglang huminto si Dante at nagbigay ng hudyat na magtago kami sa malaking bato. Nandito na tayo. Yan ang Sitio Maligno. Agad akong sumilip mula sa likod ng pinagtataguan namin. Laking gulat ko nang makitang isa pala itong maliit at payapang kuta. Ang lahat ng nakikita kong naroroon ay puro babae at hindi lang basta mga babae dahil lahat sila ay magaganda. Nakasuot sila ng mga simpleng damit. Tahimik ang lugar at parang wala namang anumang banta. Sila ba ang sinasabi mong mga halimaw? Mukha silang mga inosenteng sibilyan . Hindi sumagot si Dante. Sa halip, itinuro niya ang paanan ng bato kung saan kami nagtatago. Nakakalat doon ang mga puting bagay na halos matakpan na ng mga tuyong dahon. Noong una, akala ko mga bato lang o kaya ay kahoy. Pero nang titigan ko maigi, halos bumaligtad ang sikmura ko. Mga bungo at kalansay ng tao ang puting bagay na yon. Marami ito na nakatambak lang sa gilid na parabang mga basura. Huwag kang papalin lang sa ganda nila, Franco. Dahil ang mga yan, tulad ng demonyo, ang kanilang mga tunay na anyo. Muli akong sumilip sa kuta. Isang magandang babae ang lumabas sa isang kubo. Yan ang pinuno nila. Mag-iingat tayo. Malakas ang pakiramdam ng isang yan. Tumingin ako sa babae. Naramdaman ko ang kakaibang aura niya. Mukha nga siyang malakas at makapangyarihan. Bigla siyang huminto sa paglalakad. Tapos ay dahan-dahang lumingon sa direksyon namin. Nanindig ang balahibo ko nang makitang kulay pula ang kanyang mga mata. Ramdam ko ang matinding init ng mutya sa aking dibdib. Para bang nagbababala na naaamoy na nila kami. Pero bago pa man sila makasugod sa pinagtataguan namin, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng buong sityo. Wag! Awa kayo! Parang awa niyo na! Wag na akong papatayin! Muli akong sumilip. Naagaw ng boses na yon ang atensyon ng babaeng pula ang mata. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala kung sino ang kinakaladkad ng dalawang babae. Si Elias yon. Dahan-dahang lumapit ang pinuno. Tapos ay hinawakan nito ang muka ni Elias. Dante! Si Elias yun . Tulungan natin! Wag kang kikilos, Franco. Mapapahamak tayo rito. Maigpit ang hawak ko sa aking baril.
Nag-iisip ako kung tutulungan ko siya o hindi. Pero ilang saglit lang, narinig ulit namin ang malakas niyang sigaw. Sa muli kong pagsilip, ibinaon ng babaeng yun ang kanyang mga pangil sa liig ni Elias at nagsimulang sipsipin ang dugo nito. Habang nangyayari yun, ang balat ng babae ay tila mas lalong kumikinis at gumaganda. Tara na, umalis na tayo dito habang abala pa sila. Ano? Iiwan mo ang kasamaan mo ng ganun-ganun lang? Patay na siya, Franco. Hindi na natin siya maililigtas. Kapag sumugod tayo ngayon, pati tayo mamamatay ng walang saysay. Tignan mo. Itinuro ni Dante ang paligid. Ang mga magagandang babae na nakita ko kanina ay unti-unti nang nagbabago. Ang kanilang mga kuko ay humahaba at ang kanilang mga kilos ay nagiging mailap na parabang mga hayop na nag-aabang sa susunod na biktima. Inaamoy-amoy nila ang sariwang dugo ng kawawang si Elias. Hindi ko kayang panoorin lang to, Dante. Sundalo ako. Tungkulin kong magligtas ng buhay kahit pa ng isang kaaway. Makinig ka, Franco. Kaya tayo narito ay para manmanan sila. Hindi tayo nagpunta rito para magpatiwakal. Napatingin ako kay Elias. Nawala ng buhay at tuyot na ang katawan at ibinalibag na lamang sa lupa na parang basura. Ang mutya sa dibdib ko sobrang nag-iinit na. Gusto ko nang magpaputok. Gusto ko nang ubusin ang magasin ng baril ko sa kanila. Pero bigla kong naramdaman ang higpit ng hawak ni Dante sa braso ko. Tara na! Pakiusap, tol! Hindi. Hindi ko matatanggap to, tol. Mga hayop sila. Mga demonyo. Oo na nga, alam ko, demonyo sila. Kaya nga kailangan na nating umalis. Kung susugod ka, nang hindi pagising ang mutya mo, magagaya ka lang kay Elias. Tayo! Bahala ka kung ayaw mo. Maiwan ka dyan. Dahan-dahan siyang umurong at naglakad palayo. Wala na akong nagawa ng oras na yon kundi ang sumunod. Ilang sandali pa ay nakalayo na kami sa kuta ng mga demonyo. Huminto kami sa isang ligtas na lugar para magpahinga sandali. Totoo palang sinabi mo, Dante. Patawarin mo ako kung nagduda ako sa'yo. Naiintindihan ko. Mahirap naman talagang paniwalaan ng mga ganung bagay nung una eh. Pero alam ko namang naniniwala ka sa akin. Kahit hindi mo sabihin. Imposible na ganun lang kabilis na makakalimutan mo ang mga turo ni Lola sa atin. Napabuntong hininga ko ng malalim. Tama siya. Kahit anong pilit kong maging rasyonal. Bilang isang sundalo, ang mga kwento at turo sa amin nung bata pa kami ay nakatatak na sa isip ko. Sige, aaminin ko na. Nung nakikipagbakbakan pa kami sa grupo ni na Elias, nagkahinala na akong may aswang dito sa bundok. Nagbabala na ang mutya ko nun. Uminit talaga to. Tapos, isa pa sa mga namatay na tauhan mo, nalaglag mula sa itas, na may malalim ng kagat sa liig. Nakita kong nakamata lang si Dante sa akin at tahimik na nakikinig. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-amin. Pinilit ko lang ipagwalang bahala ang lahat dahil ayokong maniwala sa mga bagay na hindi ko pa nakikita. Pero ngayon malinaw na sa akin ang lahat, Dante. Kapag nagising na itong mutya ko, ipinapangako kong buburahin ko sa mapa ang sitio maligno na yan. Uubusin ko ang lahat ng mga halimaw para wala na silang mapatay ng mga inosenteng tao. Tumango si Dante at tipid na ngumiti. Idinikit niya ang kanyang balikat sa aking balikat. Tapos ay tinapik-tapik niya ang likuran ko ng mariin. Napangiti ako sa ginawa niyang yon dahil naaalala ko, madalas namin tong gawin nung mga bata pa kami kapag may pinaplano kaming kalokohan. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, Franco. Muli ay nagkatingin ng kaming dalawa. Sa sandaling yon ay naramdaman kong nabura na ang galit namin sa isa't isa. Yung pader na namamagitan sa aming dalawa
Dahil sa magkaiba naming prinsipyo ay gumuho na. Nagkasundo na kami sa iisang layunin. Tara na, bumalik na tayo sa kampo, tol. Ipinagpatuloy na namin ang paglalakad pabalik sa kampo at ilang sandali lang nakarating na nga kami. Agad na sinalubong kami ng mga tauhan niya at ipinaghanda kami ng makakain. Kumain na muna tayo. Nagutom ako ng gusto. Talaga? Kaya mong kumain? Sa kabila ng nakita mo doon sa tuktok? Abay, bakit hindi? Kailangan kong kumain at magpalakas para mabuhay, Franco. Kaya piliin mo din kumain. Huwag kang mag-alala. Masarap magluto ang asawa ni Berto. Naupo na siya sa isang mahabang mesa sa ilalim ng puno. Agad na rin naman akong sumunod. Inihain nila sa amin ang mainit-init pang nilagang baboy ramo. Kahit madaming tumatakbo sa isip ko, bigla kong nakaramdam ng sobrang gutom nang maamoy ang masarap na pagkaing nakahain. Sige na, banat na. Pampalakas ng tuhod yan. Kumuha ako ng kanin at sabaw. Totoo nga, sa unang higop ko pa lang, parang bumalik nga ang sigla ng katawan ko. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa mabusog. Maya-maya, tumingin sa akin si Dante habang naghuhugas ng kanyang kamay. O paano? Magpahinga na muna tayo, tol. Sige, Dante. Tumayo na si Dante at naglakad. Tapos ay naupo sa isang tumba-tumba sa di kalayuan. Hawak niya ang kanyang armas habang nakatanaw sa malayo. Ako naman ay tumayo na rin at pumasok sa loob ng aking tolda para umidlip sandali. Dahil sa sobrang pagod ng katawan, hindi ko na malayang mabilis akong nakatulog. Samantala, pagkalipas ng ilang oras, bigla akong nagising nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril at malalakas na sigawan sa labas. Agad akong bumangon at kinuha ang aking baril. Lumabas ako ng tolda. Nanlamig ako sa nakita ko. Nakakalat sa paligid ang mga tauhan ni Dante. Marami na ang patay at mukhang tuyot na ang kanilang mga katawan. Sa tindi ng gulat ay hindi agad ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Kahit pa biglang may lumitaw na isang nilalang mula sa dilim. Ang itsura niya ay isang babaeng lumilipad na may mahabang buhok. Ang dila niya ay mahaba at may malalaki at matutulis na pangil na para bang vampira. Mahahaba din ang kanyang mga kuko at may malapad siyang mga pakpak. Pasugod ito sa akin. Agad na uminit ang mutya sa aking dibdib. Isang kamay ang bigla na lamang humablot sa braso ko. Hinila niya ako para makaiwas sa pag-atake ng aswang. Nagulat ako. Si Dante pala yun. Kasunod nito ay sinalubong niya ang halimaw at sinaksak ito sa dibdib. Nang mamatay ang aswang, pinagalitan niya ako. Ano bang ginagawa mo? Lumaban ka! Huwag kang tumuanga lang dyan kung ayaw mo matulad sa kanila! Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ko ang kakaibang init at enerhiya na dumadaloy mula sa mutya patungo sa braso ko. Pinakiramdaman ko yun. Umaasa akong ito na ang simula ng paggising ng mutya ng tubig. Samantala, habang binabantayan ko ang mangyayari sa mutya, may isang aswang na mabilis na sumugod sa likuran ni Dante. Hindi namin ito agad napansin. Sa isang iglap, bumaon ang matutulis na kuko nito sa balikat ng kapatid ko. Aray ko! Napaluhod si Dante sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Sa puntong yon, parang tumigil ang mundo ko. Ang takot ko ay napalitan ng matinding pag-aalala para sa kakambal kong si Dante. Hindi! Hayop ka! Bitiwan mo ang kakambal ko! Kasabay ng pag-aalala at galit ko, biglang nagliwanag ang aking dibdib. Ang init ng mutya ay naging parang kuryente na gumapang sa buong katawan ko. Ramdam kong ang bawat kalamnan ko
ay tumitigas at lumalakas. Napansin ni Dante ang pagbabago sa akin, kaya kahit iniinda ang sugat niya, ay pinilit niyang makawala sa pagkakahawak sa kanya ng aswang. Tinaga niya ito hanggang sa kusa na siya nitong binitiwan. Nang muli siyang tumingin sa akin, ay nanlaki ang mga mata niya nang makita ang puting liwanag na bumabalot sa kamay ko. Franco! Franco, mutya! Gising na mutya mo, Franco! Gising na mutya ng tubig! Mabilis kong hinablot ang kwintas mula sa leeg ko at hinubad ito. Hinawakan ko ang mutya nang maigpit sa aking palad. Damang-dama ko ang lakas nito na tila ba gustong kumawala. Nakita ko na ganun din ang ginawa ni Dante. Inilabas niya ang sarili niyang mutya at hinawakan ito ng maigpit. Oras na, Franco! Ngayon na! Pag-isahin na natin ang ating mga mutya! Pinagtabi namin ang aming mga kamay. Pagdikit ng aming mga mutya, isang malakas na enerhiya ang biglang sumabog sa paligid namin. Ang puting liwanag ay lalong tumindi. Ramdam ko ang pagdaloy ng lakas ni Dante sa akin at ang sakin sa kanya. Nawala ang panghihina niya. Muli sa aming mga palad, gumapang ang liwanag pababa sa mga hawak naming sandata. Ang baril ko ay binalot ng puting kuryente, habang ang itak naman ni Dante ay nagmistulang nagbabagang bakal. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Itinutok ko ang baril ko sa mga aswang na lumilipad sa itaas. Sa bawat kalabit, hindi lang basta bala ang lumalabas, kundi purong puting liwanag na tumatagos sa katawan ng mga halimaw. Ang mga aswang na tinatamaan ay agad na nagliliyab at nagiging abo bago pa man sila bumagsak sa lupa. Si Dante naman ang sumugod sa mga aswang na nasa ibaba. At kapag natataga niya ang mga aswang, parang papel lang ito na nahahati sa sobrang talas. Ang galing nito, Franco! Ang lakas pala talaga ng mutya kapag pinagsama! Galit na sumugod ang mga aswang. Pero bago sila makalapit, mabilis silang napapatay ni Dante. Mga salot kayo! Akala niyo ba matatakot niyo pa kami? Tapos na kayong lahat ngayon! Napatingin ako sa kanya, pero agad ding napatingala nang may makitang isang aswang na sumugod mula sa itaas. Puntirya niya si Dante. Agad kong kinalabit ang gatilyo ng baril. Natamaan ng aswang at tulad ng iba, nasunog din ito at naging abo. Huwag kang magpakampante! Marami pa sila! Manatili kang alerto! Ano ka ba? Ayos lang! Andiyan ka naman para iligtas ako eh. Saka hindi na ako takot, no? Kahit ilang pa silang dumating, ngayon na nasa atin ang kapangyarihan na pinagsamang mutya. Wala na silang laban sa atin. Tumigil ka nga. Laban muna, bago yabang. Ito naman masyadong seryoso, nagbibiro lang eh. Sige na, ito na po. Lalaban na po. Nagpatuloy ang laban at sa pagkakataong ito, hindi na kami hiwalay na gumagalaw dahil ako ang may hawak ng baril. Ako ang pumesto sa iisang lugar para abangan ang mga sumusugod na aswang mula sa malayo. Ako ang nagsisilbing pader namin. Nanatili akong nakatayo sa gitna at walang humpay na nagpapaputok sa mga sumusubok na lumapit. Si Dante naman ang naging taga-atake sa mga aswang na nakakalusot sa bala ko. Habang abala kami sa pakikipaglaban, napansin kong parang humihina ang ilaw ng mga sandata namin kapag nagkakalayo kami. Kabaligtaran naman ito ang magiging epekto kapag magkakalapit kami. Dante, huwag kang lalayo sa akin ha. Humihina ang mutya kapag naghihiwalay tayo. Basta, dito ka lang sa tabi ko. Agad na napaatras si Dante at idinikit ang kanyang likod sa likod ko. Sa sandaling magkadikit ang aming mga balikat, muling sumiklab ang puting liwanag sa baril ko at sa kanyang itak. Dahil dito, wala nang aswang ang makalapit sa amin ng 2 metro nang hindi natutupok ng apoy.
Pero hindi nagtagal, biglang may narinig kami. Isang nakabibinging tili ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napahawak ako sa tenga ko sa sobrang sakit ng tunog. Maging ang mga maliliit na aswang ay natigilan at umatras. Parang nagbigay sila ng daan. Mula sa madilim na gubat, lumabas ang isang aswang. Ayan na! Dumating na ang reyna nila! Mag-iingat ka, Franco! Oo, tol, ikaw din. Mukhang iba ang isang to. Hindi tayo pwede magpakampante. Sa laki niya, mukhang mahihirapan tayo. Iba ito sa mga ordinaryong aswang na kasama niya. Mas hamak na malaki ito kumpara sa iba. Ang balat niya ay kulubot na kulubot at kulay abo. Ang mga pakpak nito ay malalapad at makapal. Ang mukha niya ay hindi na halos mukhang tao. Mas malapit ito sa anyo ng isang demonyo na may dalawang mahahaba at malalaking sungay sa noo. Nanlilisik din ang kanyang mga mata. Franco, handa ka na ba? Ito na yun. Wala nang atrasan to, tol. Oo, tol. Handang-handa na ako. Kaya natin to. Naniniwala akong kaya natin to. Basta't magkasama tayo. Sumugod ang reyna. Mabilis ito kahit malaki. Sa isang kumpas ng pakpak niya, nagkaroon ng malakas na hangin na nagpatalsik sa mga gamit sa kampo. Sinubukan kong barilin ito, pero ang bala ko ay tumalbog lang sa makakapal niyang balat. Nang makalapit ito, ay agad siyang sinugod ng saksak ni Dante. Pero agad na nakabuelo ang reyna. Hinampas niya si Dante. Tumalsik siya sa batuhan. Agad akong napatakbo palapit sa kanya habang hindi inaalis ang tingin sa dambuhalang aswang. Dante! Ayos ka lang ba? Dante! Sumagot ka, Dante! Nakita kong dumain si Dante at pilit na itinukod ang kanyang mga kamay sa lupa para bumangon. Pero hirap na hirap siya at napaluhod. Napahawak siya sa kanyang tagiliran. Nakita kong duguan ito at may malalim na sugat. Huwag mo akong alalahanin, tol. Harapin mo siya, sige na. Huwag mo siyang hayaan na masaktan ka. Itinutok kong muli ang baril sa muka ng reyna at kinilabit ang gatilyo. Pero hindi na ito pumutok. Ubos na ang bala. Tumitig sa akin ng reyna at ngumisi. Kita ang matatalim at maduduming ngipin nito. Mabilis itong sumugod sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi hugutin ang punyal na nakasukbit sa aking tagiliran. Ang punyal na ito ay dating pagmamay-ari ng lola ko. Gawa ito sa tanso at pinagyaman ng malalakas na orasyon para maging sandata laban sa mga makapangyarihang aswang. Nagsimula ang mano-manong laban. Bawat sugod niya naiilagan ko at pilit na sinasaksak ang braso niya gamit ang punyal. Pero masyado siyang malakas. Nagagalusan lang siya at di naman masyadong naaapektuhan sa ginagawa ko. Ilang sandali pa, bigla niya akong sinipa. Tumalsik din ako at gumulong sa lupa, katabi ni Dante. Pareho na kaming duguan, hingal at pagod na. Pinalibutan na kami ng mga aswang at naghihintay na lang na tapusin kami ng kanilang reyna. Kapatid ko, mukhang hanggang dito na lang tayo. Tumingin ako sa reyna. Naglalakad na ito palapit sa amin. Dahan-dahang ninanamnam niya ang aming takot. Tumingin ako sa mutya ni Dante na nasa kanyang kamay. Umiilaw pa rin ito pero mahina na. Tulad ng lakas niya na unti-unti na ring nawawala. Tinignan ko rin ang sakin. Hindi pwede. Hindi tayo mamamatay dito, tol. Hindi pwedeng manalo ang halimaw na yan. Hindi pa to tapos. Kinuha ko ang kwintas ni Dante. Nagulat siya sa ginawa ko, pero wala na siyang lakas para pigilan ako. Hinawakan ko ang mutya niya sa kaliwang kamay at ang mutya ko naman ay sa kanan. Hinarap ko ang reyna na ngayon ay nasa tapat ko na at akmang itatarak na ang mahahaba niyang kuko sa aking katawan. Hayop ka! Katapusan mo na!
Pinagdikit ko ng mariin ang 2 bato sa tapat ng dibdib ko. Ibinuhos ko ang lahat ng galit, lahat ng tapang at ang kagustuhan kong mabuhay sa ginawa kong yon. At ilang segundo lang, isang nakabubulag na liwanag ang sumabog mula sa aking mga kamay. Napapikit ang reyna at napaatras. Para siyang napaso at yung mga aswang na nasa malapit, nasunog sila at naabo. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ang 2 bato. Naging isa na ito. Hinawakan ko ito sa kaliwa kong kamay. Samantala, ang punyal naman na hawak ko ay parang humaba at naging isang nagliliwanag na espada. Wala na itong bakal, purong enerhiya na lang. Para sa iyo to, Dante. Tutuparin ko na ang pangako ko. Tatapusin ko na ang laban na to. Mabilis akong tumakbo papalapit sa reyna. Bago pa siya makakilos, ay itinara ko na sa kanyang dibdib ang espada ng liwanag. Napasigaw ang reyna sa matinding sakit. Isang tunog na parabang pinagsamang tili ng tao at atungal ng hayop. Sinubukan niyang hampasin ako gamit ang kanyang higanting pakpak. Pero naging napakabilis ng aking kilos dahil sa lakas ng mutya. Mabilis kong hinugot ang espada mula sa kanyang dibdib at sa isang malakas na pag-ikot, buong puwersa ko itong iwinasiwas sa kanyang leeg. Para sa lahat ng pinatay niyo! Sa isang malutong na tunog, humiwalay ang ulo ng reyna sa kanyang katawan. Tumilamsik ang malapot at maitim na berdeng dugo sa paligid. Gumulong ang kanyang higanting ulo sa lupa. Ang mga mata ay nananatiling nanlilisik pero wala ng buhay hanggang sa bumagsak na ito at nangisay. Nang makita ng mga natitirang aswang na wala na ang kanilang pinuno, mabilis silang nagtangka na tumakas. Nawala ang kanilang bangis at napalitan ng matinding takot. Pero hindi sila hinayaan ng mga tauhan ni Dante na makatakas. Huwag ninyong hayaang makalabas ng kampo, mga yan! Ubusin nyo na! Hinabol nila ang mga aswang at pinatay nila ang lahat ng kanilang maaabutan. Samantala, ay dahan-dahan akong lumapit kay Dante. Bit-bit ko sa aking kamay ang mutya. Unti-unti na itong nawawalan ng liwanag. Dante, kaya mo pa ba? Huwag kang mamamatay, tol, ha? Papatayin talaga kita kapag iniwan mo ako rito. Napangiwi si Dante sa sakit. Pero, nagawa pa rin niyang maglabas ng mahinang tawa na may kasamang ubo dahil sa sinabi ko. Buhay pa ako, sira. Malapit to sa bituka. Pero dahil masamang damo ko, hindi ako basta-basta mamamatay, tol. Napangiti ako sa sinabi niya. Kahit nabakas sa mukha ko ang pag-aalala, hinubad ko ang damit ko at idiniin sa sugat niya para maampat ang pag-agos ng dugo. Nangangamoy asupre pa rin ang paligid mula sa naglahong katawan ng reyna, pero unti-unti na itong tinatangay ng malamig na hangin ng madaling araw. Inalalayan ko siyang maupo sandali. Kahit duguan siya, pilit siyang ngumiti habang nakatingin sa akin. Sabi ko sa'yo, tol, hindi tayo bibiguin ng mga mutya natin. Napaupo na rin ako sa tabi niya. Pagod, pero ayos lang. Masaya naming pinanood ang unti-unting paghupa ng kaguluhan. Maya-maya pa ay nakabalik na ang mga tauhan niya na tumugis sa mga tumakas na aswang at masayang ibinalita sa kanya na ubos na lahat ang kanilang mga kalaban. Tumango si Dante at pilit na tumayo sa tulong ko. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong kampo, sa mga nagkalat na abo ng mga aswang at sa kanyang mga tauhan na bagamat nagbubunyi sa pagkapanalo ay bakas pa din ang lungkot para sa mga kasamahan nila na nasawi sa laban. Ipunin ang mga namatay nating kasama. Bigyan sila ng maayos na parangal. Sinunod ng mga tauhan niya ang utos nito.
naging abalaan lahat sa pag-uukay at paglilibing sa mga nasawing kasamahan. Malungkot ang naging seremonya, pero ramdam ko ang respeto ng bawat isa. Pagkatapos ng libing, nagsimula kaming maglinis at ayusin ang mga nasirang tolda. Tinanggal namin ang mga bakas ng labanan at sinunog ang mga natitirang dumi na iniwan ng mga aswang hanggang sa bumalik ang kaayusan sa paligid. Lumipas ang ilang araw. Nang magaling na ang mga sugat namin at maayos ng takbo ng kampo, muli kaming nag-usap ni Dante ng masinsinan. Nakaupo kami sa isang malaking bato habang nakatingin sa malayo. Franco, salamat ah. Kundi dahil sa iyo at sa tulong mo, baka lahat kami dito pinatay na ng mga aswang na yon. Wala yun, tol. Ayos lang yun. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretsyo. Ngayong wala na ang mga aswang sa Sitio Maligno, ibibigay ko na ang kapalit ng naging tulong mo. Pwede ka nang bumaba ng bundok at bumalik sa pamilya mo. Malaya ka na, tol. Sa wakas, ay narinig ko rin ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Sobrang saya ko dahil alam kong naghihintay na sa akin ang mag-iina ko. Sabik na sabik akong makita sila at mayakap muli sa pagkatapos ng lahat ng aking pinagdaanan. Pero sa gitna ng saya, naramdaman ko rin ang lungkot. Parang hindi pa sapat yung oras na nagkasama kami. Salamat, tol. Pero paano ka rito? Paano ang mga tauhan mo? Huwag mo kong alalahanin. Sanay na kami sa ganitong buhay. Dito na ako lumaki at dito ko na rin gustong tumanda. May misyon pa kami at ito ay ang masiguro na hindi na babalik ang mga kampo ng kadiliman sa lugar na ito. Ayaw niyo talagang bumaba? Mapanganib na ang mabuhay sa labas ng kampo, Franco. Alam kong batid mo yan. Sa bagay. O siya, maganda ka na. Ipapatid na kita sa mga tauhan ko hanggang sa paanan ng bundok para masigurong ligtas ka. Salamat, tol. Mag-iingat ka rito, ha. Eto, isusulat ko address ko. Kapag kailangan mo ulit ng tulong, puntahan mo lang ako. Pagkatapos ko sa kanyang ibigay ang address ko, ibinigay ko sa kanya ang mutya. Siya nga pala, tol. Ito ang mutya. Sa'yo na to. Mas kailangan mo to rito sa bundok. Tinitigan ni Dante ang mutya sa kanyang palad. Baka sa mukha niya ang gulat at pagpapakumbaba. Hindi niya inaasahan na ibibigay ko ito sa kanya. Sigurado ka ba rito, Franco? Hindi ba ito mahalaga sa'yo? Mahalaga, syempre. Kasi galing yan kay Lola eh. Pero mahalaga ka rin sa akin, tol. Kaya sige na. Tanggapin mo na yan. Gamitin mo para maprotektahan mo mga tao rito. Ngumiti si Dante at mahigpit na itinikom ang kanyang palad sa dalawang mutya. Tumango siya sa akin. Hindi ko to sasayangin, tol. Salamat. Sige na, lumakad ka na bago pa tuluyan tumaas ang araw. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay inihatid na ako ng kanyang mga tauhan sa ibaba ng bundok. Ligtas akong nakabalik sa aking pamilya. Nakabalik din ako sa serbisyo sa militar. Naging masaya at payapa ang buhay ko. Naitaguyod ko ang aking mga anak at nakita silang lumaki sa isang mundong malayo sa lagim ng mga aswang. Pero sa kabila ng normal kong buhay bilang isang sundalo at ama, nananatiling buhay ang ugnayan namin ng kakambal ko na si Dante. Paminsan-minsan, kapag malalim na ang gabi, bigla na lang siyang darating. Mag-uusap kami hanggang madaling araw. Ikikwento niya ang mga bagong laban at tagumpay niya sa kabundukan. Kaya kahit madalas na magkalayo kami, pakiramdam ko ay palagi ko pa rin siyang kasama. Siguro, dahil na rin sa mga pinagdaanan namin, naging konektado na talaga ang mga buhay namin kahit nasa magkaibang mundo kami. Ako bilang isang sundalo
At siya sa bundok bilang tagapangalaga ng kapayapaan doon. Kampante na ako na sa bawat pagpikit ko, hindi na ako mangangamba sa mga nilalang ng dilim dahil alam ko may isang Dante na handang magtanggol para sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.